Sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigilaw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-17 linggo na sa karaniwang panahon. At mga kapatid, huling linggo na po ito ng buwan ng Hulyo. Wow, napakabilis o ano. Talagang lagpas na tayo sa kalahati ng taon mga kapatid. At tayo dapat may mga ganito tayong ginagawa minsan sa opisina, sa samahan. Meron tayong mid-year evaluation. Di ba? Meron tayong ganyan. Na bago pa tuluyang matapos ang taon, teka lang, no? Baka meron pa tayong dapat ayusin muna para naman magkaroon tayo ng isang graceful ending. Graceful exit of the year. Kaya maganda yung mid-year evaluation. Sa gitna po ng taon na ito, pagnilayan natin. Ano ba yung mga tamang ginagawa natin? Ano ba may mga kulang pa sa ginagawa natin? At sobra na sa ginagawa natin. Mga kapatid, kaya ko nasabi yan, napakaganda ng Ebanghelyo ni San Mateo ngayon, na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat. At pagkuha po nila ng, ako hindi po mangingisda, pero kinanonood naman, kumakain lang tayo ng isda. Pero mabuhay ho ang mga mangingisda natin, ang mga kapatid natin sa bukid, ang mga nasa likod na masasarap na kinakain ho natin sa mesa. Na mabuhay ho kayo, pagpalain ho kayo ng Diyos. Ang mga mangingisda, ganun ang inahalin tulad ni Kristo. Naalala po ninyo, last Thursday, paano daw po nagtuturo si Kristo gamit ang talinghaga. At isa pa po sa paraan ng ginagamit ni Kristo ay yung mga pangkaraniwang hanapbuhay, pangkaraniwang gawain ng tao noong panahon na yon. Kaya nga ilan sa mga alagad ay mangingisda rin. Kaya ang kaharian daw ng Diyos ay parang lambat na inihagis sa dagat.
At lahat po ng uri ng isda ay nakuha ng lambat na ito. Kailan pa natin naririnig yan? Ang salita ng Diyos ay ganyan din. Ibinabato sa lahat ng uri ng tao. Pero saan daw magkakaiba-iba? Doon na sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Ito naman, saan daw po magkakaroon ng pagkakaiba-iba? Lahat ay nahuli ng lambat. Pero pagdating ng panahon, paghihiwa-hiwalayin ng mangingisda ang mga mabubuti at wala ng kwenta, sabi ng ating ebanghelyo. Ganon din daw po pagdating ng araw. Darating ang anghel ng Diyos at pagbubukod-bukurin ang mga taong nabuhay sa matuwid, sa kabutihan, at ang mga nabuhay sa kasamaan. Ito'y napakagandang paalala sa atin ngayon. Kaya ngayong mid-year evaluation, alamin ho natin, tanungin natin ang sarili natin, itong mga nagdaang buwan na ito, naging mabuti ba ako? Naging tapat ba ako? Naging patas ba ako? Naging mapagpasensya ba ako? Naging maunawain ba ako? Naging mapagpatawad ba ako? O pagkatapos ng ilang buwan, bakit parang napapansin ko, mas nagiging pikon na ako. Mas nagiging madamot na ako. Nagiging palamuran na ako. Nagiging mainti na ang ulo ko. Bakit ganon? May oras pa tayo. We still have half of the year. Maybe less than half of the year. Para itama natin yung mga kulang at sobra. At para ipagpatuloy natin yung mga mabubuti naman at magaganda. Tandaan ho natin, kapag meron tayong examination of conscience, bago mangumpisal, bago matulog, hindi lang naman yung mga maling ginawa natin eh. Hindi lang naman yung mga kulang sa ginawa natin. Tandaan ho natin, dapat din pag nilaya natin, suriin natin, ano ba yung magaganda na ginawa ko at ginagawa ko, na dapat kong ipagpatuloy, na dapat kong dagdagan pa. Yan ang evaluation. Evaluation is not just about looking at your mistakes, your faults, even your sins. Evaluation is also to know and to look at the goodness in you. Yan kasi ang kulang minsan sa atin. Ang bilis lang natin tignan, hindi lang yung mali ng iba, pati yung mali ng sarili natin, pati yung kulang sa sarili natin. Ang problema sa akin, wala akong ganito eh. Problema sa akin, hindi ako ganito eh. Pero teka lang, ang maganda naman sa'yo ay ganito. Di ba? Ang sarap pakinggan nun. Ang maganda sa akin, kaya ko pa rin magtiis, magtimpi. Kaya ko pa rin magbigay. Kaya ko pa rin magpatawad. Kaya nga, mga kapatid, meron pa tayong isang magandang bahagi ng Ebanghelyo na siguro hindi masyado natin nauunawaan o pinagninilayan ito dahil ito pong image ng lambat ng karya ng Diyos, ito'y madalas nating marinig. Pero sa huling bahagi ng ating pong Ebanghelyo ngayon, ang sabi dito, sinabi sa kanya, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Yung eskriba, alam ho natin, tinukoy na ni Kristo yan. Ito yung mga taong aral sa batas, aral sa utos ng Diyos. Pero sabi niya, pakinggan ninyo, pero huwag niyong tutularan. Pakinggan niyo sapagkat tama yung kanilang itinuturo dahil pinag-aralan nila yan eh. Pero huwag niyong tutularan sapagkat hindi nila isinasabuhay ang pinag-aralan nila. Ang eskriba daw ay parang tao, may-ari ng bahay, na kumukuha ng mga bago at luma sa kanyang taguan. Kinuha yung bagong kaalaman, pero yung lumang maling ugali ay ginagawa pa rin. Half of the year na, nadagdagan siguro ang mga kaalaman mo. Nadagdagan ang mga iniipon mo. Nadagdagan siguro ang position mo. Nadagdagan siguro ang followers mo, ang likers mo. Nadagdagan ang mga bago. Pero yung mga lumang mali, nandun pa rin eh.
ay hindi tama. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hilingin po natin sa Panginoon na sana bago tuluyang matapos ang taon na ito, at tuwing bago matapos ang bawat araw natin, imulat niya sa atin ang mga bagay na dapat nating itama kung kinakailangan at dapat nating ipagpatuloy kung mabuti man. Nawa mga kapatid, hanggat tayo ay nabubuhay, huwag tayong matakot na harapin ang mga bagay sa buhay natin, sa sarili natin, na dapat bawasan kung kailangan at dapat dagdagan kung nakakabuti man. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga pagkakataon na iminumulat mo sa akin ang aking kabutihan, na ipinapaalala mo sa akin ang ibinigay mong kakayahan, talento, ang ipinagkatiwala mo sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagtawag at pagpili mo sa akin na sumunod sa iyo kagaya ng mga alagad. At Panginoong Hesus, nakikiusap po ako na kung meron mang dapat itama sa akin, kung meron mang dapat na ituwid sa akin, bigyan mo ako ng kababaan ng loob. Bigyan mo ako ng kabutihan ng kalooban upang aking tanggapin, aking paniwalaan at sundin ang anumang pagtatama, ang anumang pagtutuwid sa aking buhay.